yung nature na ganito, no? Kung gaano kaganda ang mga lugar na ganito. Ang sarap bisitahin, ano? Ayan, no? Yung tubig. Ayan, no? Napakalinis, mga kapatid, ano? Wala kang makikita na kahit kaunting basura, no? Nandito tayo sa Minneapolis, ano? Pupunta tayo ng MOA. MOA ang pupunta natin, mga kapatid, ano? Hindi yung iniisip nyo na Mall of Asia, mga kapatid, ha? Na-drop na natin yung load natin na nanggaling sa Morton. Yung dumaan tayo sa largest truck stop, yung load ko na yon, na-drop ko na kahapon. And then from Mildred Lake, yun yung town in between Fort McKay and Fort McMurray. Nag-travel ako papuntang Edmonton, no? At doon tayo nag-stay ng magdamag, no, kagabi. And then may na-meet tayong mga kasamahan nating truck driver na Pilipino, no, mga kababayan natin. Shout out kay Alvin. Na-meet ko siya kahapon. Bali na-recognize niya si Alex, yung truck natin. Kaya lumapit siya, then in-assist niya ako na mag-atras, ano. Yung pala nakilala niya yung truck. So yun, nag-usap kami. Taga Calgary siya, no. Shout out sa iyo, Alvin. Ingat sa biyahe. Meron kaming konting kwentuhan, ganyan, kumustahan, ano, sa trabaho. And it's a good chat kay Brad Alvin. Shout out uli sa iyo. And also na-meet ko rin ng isang kasamaan pa natin sa Manibela, no, si Brad Gian. Nag-work siya ngayon sa Guardwine. Galing siya ng Kelsey. Shout out sa iyo, Brad. Nagkita rin kami dyan sa sa loob ng Flying J kahapon. And shout out din sa'yo, ingat sa biyahe, mga brad, ano, yung mga kasamahan natin. Maganda sa pakiramdam na from time to time may namimit tayo sa kalsada and then kumustahan, ano. And yeah, yun ang encounter ko kahapon. And then kaninang umaga, na-receive natin ang ating reload info sa Revelstoke dyan sa British Columbia. Sa Bukana lang yan. Ang layo niya sa Calgary is like 450 kilometers, mga ganon, ano. So doon ang punta natin ngayon. Meron pa tayo natitirang 430 kilometers away. Didiretso na tayo doon. Bukas ng 6 AM ang ating reload. Ang maloloadan tayo ng umaga bukas. And shout out din muli sa ating walang sawang kaibigan, ano, na palaging nandyan, ano, para kumustahin tayo, no. And then i-assist tayo dyan pag nandyan tayo sa Flying J, dyan sa Sherwood, si Brad Crispin, ano. Maraming salamat. Nagkita kami uli kanina. Shout out sa iyo at sa iyong pamilya. Ingat palagi sa work. So yun, mga kapatid, ano, ang mga kaganapan simula nung nag-deliver ako. At meron akong konting video kung saan nagbike tayo sa Fort McMurray, no? Doon kasi tayo nag-reset ng 36 hours. Meron akong konting clip ng video. I-share ko rin din yan sa inyo, mga kapatid, ano. Medyo sumakit yung ng konti yung ating katawan, ano, dahil hindi naman tayo talaga nagbabike, pero soon mawawala din yan, ano, pag nasanay na yung katawan natin na nagbabike. Hopefully mamayang hapon pagdating ko ng Revelstoke, makapag-bike ako doon kahit 30 minutes to an hour. I-check ko kung sana hindi umuulan, ano, para makapag-bike tayo. Ang ating pangarga pabalik ng US papuntang Wisconsin is
lumber, cedar lumber. Tarp load siya, so medyo mataas yung load ko kasi nire-require ako ng 8 foot drop na tarp. Yun yung mahabang tarp, ano. Ganun naman ang tarp natin, 8 foot drop yung tarp natin, parang kagaya sa New Hope, ano. So pwede nating i-pick up yung load na yun. Kung makikita nyo mga kapatid, malayo yung pick up location ko, no, from pinanggalingan dun sa pinag-drop offan ko nung last load ko hanggang doon is around 1,100 kilometers. Kasi from Mildred Lake hanggang Edmonton is 450 kilometers, ano. And then from Edmonton hanggang dun sa Revelstoke is 750. So 1,200 nga halos, di ba? 1,200 kilometers empty tayo, no, mga kapatid. Okay lang naman kasi meron binigay sa ating unang load, medyo mababa yung presyo, hindi ko kinuha, no, kaya medyo nung binigyan tayo nitong pangalawa, maganda naman yung rate niya, kinuha ko na, mga kapatid. So kumbaga okay lang na malayo na empty kapag kagaya ko na revenue, no, walang bayad yan. Tumatakbo ko ngayon nang walang bayad, ano, hindi binabayaran. So gastos ko yung diesel hanggang sa makarating ako doon, pero okay pa rin, mga kapatid. And hopefully dahil paakyat tayo ng Bukana lang naman yan ng BC, no? Hindi pa yan sa dyan lang yan, malapit lang sa Alberta rin yan, ano? Although may mga magaganda ng tanawin dyan. Mamaya magbibideo tayo habang nasa paakyat tayo, no? Pagkalampas natin dyan sa area ng I think dyan sa may bump area, no? Magaganda ng mga tanawin dyan. So may video natin kahit paano, mga kapatid, ano. So yun, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Start na uli ng document natin. Yung mga nakaraan kasi na busy ako sa bike. Ano, and nag-check ako ng mga pwedeng ito yung bike nandito sa gilid, ewan ko kung nakikita nyo, no? Ayan, nakatambak dyan sa gilid, kasyang-kasya siya. And yeah, nag-enjoy ako na mag-bike, mga kapatid, ano. So tuloy-tuloy ang ating biyahe. Tutok lang po, mga brad, mga kapatid, ano. At kita-kita tayo hanggang mamayang hapon pagdating ko doon sa aking pick-up location. Good afternoon. Good afternoon, mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa kung saan madalas nating puntahan, no, mga kapatid. Nung nasa New Hope pa tayo, dito tayo palagi napunta, mga kapatid. Ano, ipapakita ko sa inyo, napakagandang place. Ayan. Yan sa mining na yan, nakapick up na ako dyan ng load ko last time. Nasa New Hope pa ako, pumick up na ako dyan. Pero ito ang napakagandang lugar, ano. Ito yung turnaround area just before Canmore, ano. Itong area na to is papuntang Banff, di ba? Nasabi ko na yan. And then ito yung way na papuntang Calgary na, no. Pero tignan nyo, mga brad, mga kapatid, how majestic is our Lord's creation, ano. Napakagandang mga bundok, ano. Ayan. Kitang-kita nyo kung gaano kaganda ang tanawin dito. Every time na pupunta ako ng BC, I see to it na kapag magandang weather, I always stop on this place just to medyo huminga ng ng masarap na hangin at tumingin ng napakagandang place, ano. Yan, small lake to, mga kapatid, ano.
Wala namang kukuha niyang truck natin. So okay lang na nandyan lang siya. So yan, no? Diba? Masarap siguro maligo dyan, mga kapatid, diba? Yan, no? Oh. Diba? So baba tayo, no? Para makita natin tong wow, ang linis ng tubig, mga kapatid, ano? Kita nyo may mining dyan. Ayan, mining yan. Pero pag tinignan nyo yung tubig, ayan, oh, napakalinis, mga kapatid, ano? Wala kang makikita na kahit kaunting basura, no? Meron din naman kahit konti, pero hindi kagaya sa ibang lugar, ano, kung saan napakadumi, no? Sarap mag-stay dyan kung may upuan ka, no? Yung chair na yung pang-camping, then mag-uupo ka dyan, and then titignan mo lang yung lugar. Ang sarap pakinggan yung tunog ng tubig, no? Nature. Ganito yata pag tumatanda na, mga kapatid, no? Ang gusto na yung nature na ganito, no? Kung gaano kaganda ang mga lugar na ganito. Ang sarap bisitahin, ano? Ayan, no? Diba? Ang ganda ng kabundukan. I hope di kayo nagsasawa sa place na to, no? First time na papanit kami ni Alex ng BC, ano? And yeah, gusto kong ipakita sa inyo itong lugar na ito, kung gaano kaganda. Ito ang perks namin bilang truck driver, ano? We can stop sa place na may mga ganito and then check kung gaano kaganda ang mga lugar. Ayan, kita nyo, mga kapatid, kung gaano kaganda ang lugar, diba? So talagang nag-i-stop dito ang mga kababayan natin, no, to see this beautiful place. Ayan, no, yung mga nag-i-stop talaga. Ganda ng lugar, ano? Ang ganda ng simoy ng hangin. Then let's see din ito. Lac des Arcs stopover. Yun yata yun, no? So ayan yung lugar, no? So very ano rin pala to, no? Historic tong place na to, no? Kung makikita nyo dyan, mga kapatid, ano? Yan, may dam. And then yung mga tao na unang nag-travel sa place na to by foot, ano, nandyan. And then yeah, this is the Rockies, ano. Ito yung Rocky Mountain extended dito sa Canada all the way to the US, mga kapatid, ano. So yeah, ito ang napakagandang lugar ng Alberta, no. This is part of Alberta pa, mga kapatid, ano. All the way papunta dun sa area na yun, puntang British Columbia. So yeah, balik na tayo sa truck. Pinakita ko lang sa inyo while hindi pa winter, no, na green ang kapaligiran. Ayan, kitang-kita ninyo, napakaganda, mga kapatid. So yan si Alex. Mag-picture kami ng konti dyan para at least meron kaming picture sa area na to, no? Bago tayo magpatuloy ng ating biyahe. Yan, magpakabusog tayo ng mata, mga kapatid. Habang nandito tayo sa mundong to, let's enjoy the beauty of nature, no? So yun lamang, mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Kita-kita tayo doon pagdating natin sa ating pick-up location. Isang magandang tanghali. Good morning, mga kapatid. Napakaganda ng mountain, di ba, mga kapatid? Makikita nyo yan, oh. Napakaganda. Ito, may gustong sumakay pero hindi naman maisasakay ito kasi
'di ba? Eh, punong-puno tayo ng gamit dito. Ganda nung ano, green na green siya, no? So, ang layo natin sa pinag-pick upan nito, no? Kanina naka-pick up na ako, hindi ko na na-videoan kasi napakalamok doon, mga kapatid, ano, sa pinag-pick upan ko ng lumber. Tinarpan ko, naglagay pa ako ng harness kasi bawal na umakyat sa ibabaw ng load kapag walang harness. So, hindi ko na magawa ang pang i-video dahil ang dami kong inaasikaso, yung harness, yung lamok. Grabe, binubuhat ka ng lamok dun sa pinag-pick upan ko dyan sa Revelstoke, ano, dyan sa British Columbia. Buka na lang naman yan, no? And layo natin mula doon hanggang sa pagdi-deliveran natin is 2,730 kilometers, ano? So bali 2 araw at kalahating driving yan, ano, ang gagawin natin. So malapit na tayo sa boundary ng Alberta. Boundary na to. And makita nyo yung ano, ganda, di ba? Napakagandang tignan. Sa totoo lang, mga kapatid, kung nandito kayo, kung nakikita nyo na ito ng malapitan, ano, iba yung pakiramdam, mga kapatid. Iba ang pakiramdam. Napakaganda ng tanawin, ano. Linisin natin yung ano, salamin natin. Makikita nyo, napakaganda ng tanawin, mga kapatid, ano. Dito ko lang nakita ito sa Canada. Yung pagod mo, no, yung ano mo is nawawala pag nakakakita ka ng ganyang kagandang tanawin. And after ng ano, ng fall, ano, kasi fall na eh, no, then makukoveran na yan ng mga snow. Puti naman ang makikita mo dito. Meron ako ditong video nung nandun ako sa kauna-unahang company ko pa bago New Hope. Meron ako diyan video dun sa mga may nakaparking doon na truck. Winter time noon, January yun. Ganda. Gusto kong makita ninyo, kahit papano maramdaman nyo kung gaano kaganda, no, sa pakiramdam ang makita ng ganitong tanawin. The best talaga, promise. Kaya swerte yung mga truck driver, ano, dahil may pagkakataon kami na makita yung mga ganitong kagagandang tanawin, ano. Sobrang ganda. So papasok tayo sa Portal, North Dakota, no. Diyan ang pasok natin. Hindi tayo dadaan ng Winnipeg. Yung last time dumaan tayo ng Winnipeg, pero ngayon hindi. Dito tayo sa Portal uli. And hindi pa tayo abot sa border ngayong araw. So bukas pa. Somewhere in ang aabutin ko lang siguro kung kaya ng Weyburn, mas maganda, no, mas malapit na sa border. Pero kailangan kong rest ng 10 hours, no? Hindi pwedeng 8 hours lang ang ire-rest ko kasi bukas papasok na ako ng US. So kailangan 10 hours para pag nagpalit yung clock ko, walang magiging problema. Kasi kapag 8 hours lang ang pinahinga ko and then nagpalit yung clock ko pagpasok ko ng US dahil 10 hours ang required doon, magkakaroon ako ng problema. So lagi namin yan tinatandaan, ano, dapat nasa isip namin yan kapag papasok ka ng US, dapat yung maximum rest hour ang gagamitin mo.
Also, kapag magre-reset ka, no, then nasa US ka, magre-reset ka. Sa US naman 34 hours lang kasi, pero sa Canada required 36. So 36 ang gagamitin mo pag papasok ka naman ng Canada. Pag reset naman 'yon, ano. Medyo may mga pagkakaiba, so kailangan lang talaga wag kakalimutan, ano, para maiwasan ang violation sa hours of service. So yun muna mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Maya-maya lang, nandiyan na tayo sa Patag. Madadaanan na naman natin ang Lake Louise, Banff, Canmore, and then Calgary na. And then pagdating ng Moose Jaw, kakanan tayo, papunta ng Esteban, Weyburn, papuntang Portal na, no? Saskatchewan na yun. And then North Dakota, pasok ng US. So tuloy-tuloy lang ang biyahe. Samahan nyo ako. Isang magandang tanghali mga kapatid. Good afternoon mga kapatid. May pupuntahan tayo, no, mga kapatid. Saan ba yung pupuntahan natin dito? Dito. Hanapin natin yung parkingan dito. Ayun, parkingan ng truck. Pupunta tayo sa mga kapatid. Nandito tayo sa Minneapolis, pupunta tayo ng MOA. MOA ang pupunta natin mga kapatid, Hindi yung iniisip nyo na Mall of Asia, mga kapatid, In 1.5 kilometers, keep right on the current road. Pero mall din ito. Kaya nga lang, Mall of America, no? Hindi Mall of Asia. Mall of America. Nandun siya sa banda doon, no? Pero nandito ang parkingan ng truck. So, pupunta tayo ngayon dito. Nakita ko na yung parkingan ng truck. Ayun, no? Kakaliwa tayo dito. Ayan, dito tayo. Ito yung mga parkingan ng truck sa bandang left ko, no? So dito tayo magpa-park, mga kapatid, Mall of America. MOA din, pero Mall of America yung pupuntahan natin, Sinabi sa akin ni Brad Pilbert na pumunta daw ako dito dahil mahaba naman ang oras ko. So pwede akong bumisita rito, para mapasyalan din natin tong pinupuntahan ng mga Pilipino na nanggagaling sa Winnipeg. Dito sila pumupunta, mga kapatid, sa Mall of America. Ito ang MOA ng mga Pilipino dito. Turn right Truck, on IKEA Way, bus, then RB, take the first required left. parking for truck, bus. Yan, okay, dito tayo. Ito yung mga truck parking, dito. Dito. Sa kaliwa, sa left side ko. So dito tayo pupunta, mga kapatid. No overnight daw dito. Aba, paano yan, kung gusto kong mag-overnight dito? Di, alis din tayo. Alis din tayo dito, mga kapatid, Pero magpapark lang tayo dito sandali. Sandaling parkingan lang, mga kapatid. In 200 meters, turn right, then take the first left.
ewan ko kung itong mga truck dito, dito na sila magpa-park sa gabi, no? Pero alis tayo. Pupunta lang tayo ng sa mall, ano? Ikot lang tayo ng sandali. Tutulog na to dito itong mga to. Kasi nakasarado na yung mga kortina nila eh. Okay mga kapatid, babalik ako pag pupunta na tayo dun sa mall, ano?